Hindi. Sila po ang nagde-destrongka. Sila ang sumisira sa ating lahat. Sila ang sisirain nila, syempre yung mga malalakas, yung mga may angas katulad natin dito. At syempre katulad ni Inday Sara, katulad din ni Senator Amy Marcos. Mag-recruit ng mga kabataan para umatake. Kasi ito yung utos ni Liza. Atakin si Sara, atakin si Amy, atakin si Pastor Quiboloy. Atakihin tayong lahat. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Okay, maraming utos si Lisa Smugs. So una ay bago natin i-bokelya ang gagawin ni Sandro sa kanyang auntie, okay, abangan niyo sa mga susunod na araw kung itutuloy ang utos ng kanyang ang utos ni Liza Tanas o Liza Smugs. Ngayon, mga palangga, unahin na natin yung utos. Nakatandaan ninyo noong 2017 or 2018 ay merong kaso dun sa excise tax, yung Ilocos 6 ni Senator Amy Marcos. Wala na yun, tapos na yun. Okay? Tapos na yung kaso na yun. Yung mga Ilocos 6 issue na kinasangkutan nung panahon na gobernador pa si Senator Amy and also yung mga taong involved doon. So, nabasura na yun. Kumbaga, nakalimutan na at naka-move on na ang lahat. Ngayon, ang utos ni Liza Butod, mga kababayan, alam niyo naman na siya lahat ang punot dulo. Diba? Araw-araw nating sasabihin sa inyo na siya ang punot dulo. Inuutusan niya ang kanyang anak na halongkatin, okay, diyan sa Kongreso pag-usapan at gisahin si Amy Marcos dahil nga si Amy ay nagbukelya sa sabwatang Tambaliza na kung saan namigay ng milyones, 20 millions dun sa Parsang Initiative. So, yung mga ni Senator Amy, yung mga kanyang kampo, ay gigil na gigil ngayon dito kay Sandro at kay Liza Smugs. At syempre kay Tambaluslos. Lahat naman tayo gigil sa mga hayop na yan. So, imagine niyo mga palangga, yung mga walang utang na loob na si Sandro, diba nakadikit din yun kay Amy. At, produkto siya, Marcos siya. I hope Marcos nga talaga siya. Diba? Kasi sinasabi ni Senator Amy, di ba? Si Senator Amy ang totoong Marcos o, ang tunay na Marcos. Parang ganon. Hi, Maverick. Good evening sa inyong lahat. Alright. Woke up like this. Marivic Tandiama, hello. Adelaide Cantillo. Yan, si Orlando. Lagi kayong present. So, ang utos ni Lisa Ahas ay halongkatin o magtanim o i-twist ang mga issue, not only kay Senator Amy Marcos, kay Inday Sara. Ngayon, ang task nila, mga kababayan, imbis na palaguin o ayusin ang Pilipinas, mga halongkat ng mga kaso at mag-grandstanding sila sa Senado at Kongreso to cover up again the pulboronic issue ni Bongbong Marcos Kuting. Yan ang kanilang agenda. Everyday ganyan ang agenda. Di ba? Binukailan na natin at nangyayari na maya-maya o everyday halos meron silang conference, a press conference, itong mga kongresista na ito para pagtakpan ang issue ng pulburon na durugista o pulboronic itong si Kuting at pagtatakpan ang Persahang Initiative. So para makalimutan ninyo, ang gagawin nila ay halongkatin ang mga lumang issue at tamna ng kaso o ilink katulad ni Inday Sara na nilink kay Pastor Quiboloy na siya ay tumanggap ng mga armas at si Pangulong Duterte. Kaya sabi ko sa inyo, this is very Liza Smugs. Kaya wag natin titigilan yung expose na ginagawa ni Tambaluslos, ginagawa ni Liza at ni Kuting. Dahil sa kabila ng kanilang mga kapike-pike ang mga fake news para sila sa pagkakaisa, pagbangon, hindi. Sila po ang nagde-destrongka. Sila ang sumisira sa ating lahat. Sila ang sisirain nila, syempre yung mga malalakas,
yung mga may angas katulad natin dito. At syempre katulad ni Inday Sara, katulad din ni Senator Amy Marcos. And I believe, okay, I believe dito sa mga information na buboljakin ni Sandro sa utos ng kanyang nanay at ng kanyang tambaluslos, okay, na uncle, ay pipilayan nila si Amy Marcos, lalo na dito sa pagtanggal ng kanyang budget sa Senado, di ba? Isa yan sa in-expose natin talaga. Ngayon, sa kabila ng ng mga kadramahan ni Kuting, yung kahayupan niya na pa-attend ng kung saan-saan, drama, you know, yung mga press release nila, alam natin lahat na behind the scene, sisirain kayo. Sisirain lahat. Katulad na lamang sa mga sundalo na nabawian ng buhay, pumunta ba si Kuting? Hindi. Okay? Wala pa rin. Sinilip ko, hindi pa rin siya pumupunta. Pating Sandro na yan, smart magic pala yan, sabi ni Albano Bobby. Yun na nga. Di ba may nag-inform sa atin dyan na prior, I think, night before the election, nagkabayaran daw ng 5,000 doon. But, you know, we already know about the smart magic during 2022. Kasi Orlando, nasa signed affidavit na yan ni Attorney Glenn Chong. At ngayon, ano pa ang utos? Diba? Utos ito, lumang utos na pero ginagawa nila. 2 days ago, mga kababayan, umikot ang mga jotok ni Cheloy o ang mga presidential communications office and people na utosan ni Lisa yan. Halos lahat yan, hindi halos lahat yan utosan niya. Kung anong mando ng butod ng ahas gagawin. So last year, di ba, nag-launch sila ng lalabanan daw nila ang fake news. Tuturuan daw nila ang mga bata para ang mga estudyante para i-educate kung paano yun mapagmatsyag sa mga nababasa sa social media. So 2 days ago, ay first caravan daw nila doon sa Eastern Visayas, ang kung saan ay mayroong professional, yung mga estudyante daw ay nag-enjoy doon sa professional trials na ginawa ng Presidential Communications Office. Professional trials o troll trials. Di ba? Hindi ito professional. Ang target nito, mga palangga, linlangin itong mga kabataan. So ngayon, ang sinasabi ng PCO ay ipopromote nga itong media and information literacy para sa mga estudyante. Nakita niyo naman, anong ginagawa ng mga bata sa TikTok? Di ba? Binabayaran, pinupondohan ng gobyerno. Pinupundohan ng gobyernong butod para atakihin ang mga taong kritiko katulad ni Sara, ni Amy, ni Kibuloy, ni Maharlika. Yan po ay funded ng gobyerno. Habang sila ay nagsisinungaling na kunyari sila ay for unity, for transparency, sa likod ng kamera ay silang sumisira. Katulad na lamang yung sinasabi ko sa inyo, si Calvo, dyan si Rocky Calvo, na bayaran, okay, ng Presidential Communications, nagre-recruit ng mga trolls, at ngayon, nakay tambaluslos. Ang kanilang agenda, hindi for, ang tawag dito, media and information literacy, kundi mag-recruit ng mga kabataan para umatake. Kasi ito yung utos ni Lisa. Atakihin si Sara, atakihin si Amy, atakihin si Pastor Kibuloy, atakihin tayong lahat at pagtatakpan nga ang pulburon issue na to. Another thing, February 25, that's gonna be tomorrow. Anong date na ba ngayon? Kalimutan na yung date. Okay, at 23 pa lang ngayon. So 24, 23, 20, 24 na dyan. No, 23. So the next day, sa masusunod na araw, sa February 25. Di ba? Anong ginagawa ng Presidential Communications? Tinapatan ang Feb 25. Okay? Na rally dyan sa Cebu. Sino may author niyan? Si Lisa Butod. Lahat ng gagawin ng mga Duterte o ng mga opposition, kasama tayo doon dahil ang kritiko tayo, nag-uupo sa kanila, tatapatan nila gamit ang pondo ng bayan. At patuloy na magre-recruit sila ng mga kabataan para maging trolls, hindi para maging literate sa media or social media. Yan ang purpose. Lahat yan mga kasinungalingan. Dahil utos siya ni Lisa, gusto nilang patayin ang issue, mga palangga,
Okay. Yeah. Dahil ayaw ni Lisa patigilan ang issue kay Sara at Duterte. Dahil galit na galit naman talaga si Smugs dyan. Si Ahas, si Butod. Okay? Dyan kay Pangulong Duterte. Ever since, alam na alam ko yan dahil personal mismo sinabi niya sa akin na Duterte is so baduy kasi nga hindi in-appoint si Kuting. Kaya bilang ganti, dahil nga vindictive narcissist itong hinayupak na ito, bilang ganti, ay ayaw niyang patigilan si Sara at si Pangulong Duterte at lahat ng mga naka-associate kay Pangulong Duterte. Ayan, kasama si Harry Roque. Lahat ng nagkaalyansa ni Pangulong Duterte na mga politiko or like vloggers, di ba, like me, na very vocal and critical, gusto nilang patumbahin. So, gagastos na gagastos ng pera ng bayan at hindi titigan at pagtakpan. Okay, nakarating din sa atin na umiikot ang tumbong ni Lisa sa extraction. You know, extraction, other word for kidnapping. Diba? Nabuburyong siya kasi hindi niya alam kung ano yung mga susunod. Okay? Ang susunod na lalabas dito na ipaparinig o ipapakita natin sa ating Facebook page o sa ating channel. Diba? Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.